Kumpirmado na yung isa sa mga katawan ay yung sa kay Secretary Jess Robredo. Hindi kailanman tungkulin natin bilang mga Pilipino ang piliin ang tama. Sabado, August 18, ito ang huling pagkakataong humarap sa publiko sa isang official function si Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo. Bilang kinatawan ni Pangulong Aquino, dumalo siya sa groundbreaking ceremony ng bagong PNP Regional Training Center sa Cebu. Matapos magbigay ng talumpati, bandang 2:30 ng hapon, agad dumiretso si Secretary Robredo sa Mactan Cebu International Airport para sa kanyang flight pabalik ng Maynila. Pero sa halip na sumakay sa nakabook na commercial flight, nagdesisyon siyang sumakay sa Piper Seneca private plane na pag-aari ng Aviatur Air na nakabase sa Mactan. Pasado 3:00 ng hapon nang lumipad ang 6-seater plane, sakay ang 4 na katao. Sina Secretary Robredo at kanyang aide na si Police Chief Inspector June Paulo Abrazado, Captain Jessup Bahinting, ang piloto na siya ring may-ari ng Aviatur Air at ang co-pilot na si Shetis Chand, isang Nepalese national. Bandang 3:30 ng hapon, isang text message raw ang ipinadala ni Abrazado kay Police Center for Aviation Security 7 Chief Colonel Richie Posadas. Pabalik daw sila ng Cebu dahil nagkakaproblema ang isa sa mga propellers ng eroplano. Sa ganap na 4:20 ng hapon, nagpadala ulit ng mensahe si Abrazado na mag-i-emergency landing sila sa Masbate Airport. Bandang 5:00, nakatanggap ng distress call ang Masbate Airport mula sa eroplano, pero ilang saglit pa, tuluyan nang bumagsak ang light aircraft. Nasaksihan ng mangingisdang si Joseph Beldan ang pagbagsak ng eroplano sa Masbate Bay. Sa laot pa ako, nakita ko po yung eroplano tumagilid at saka yung kaliwa niyang kuan hindi na gumana. Yung kaliwa niyang ilisi hindi na gumana talaga. Saka mababa lang siya, hindi masyado mataas. Kumaliwa muna siya, saka kumanan bago siya bumulusok. Maya-maya pa, namataan niya ang isang lalaking palutang-lutang na may hawak na bag. Si Police Chief Inspector Abrazado. Tapos mga 5 minutes nakita ko kasi yung tao nakalutang. Ayun, sinagip ko kaagad siya at saka dinala ko doon sa police station sa Masbate. Agad binuo ang Task Force Kalihim na magsasagawa ng search and rescue operation sa nawawalang kalihim at 2 piloto. Walang tigil sa pag-iikot yung mga barko ng Philippine Navy para hanapin nga yung bumagsak na eroplano. Kung mapapansin ninyo, malapit na tayo sa pampang ng Masbate. Hindi na masyadong malayo mula dito sa pinaghahanapan o pinag-iikutan ng mga barko. Unang natagpuan ang ilang bahagi ng light aircraft gaya ng pakpak, ilang fiberglass maging ang flight plan ni na Secretary Robredo. Hindi naging madali ang isinagawang operasyon dahil aabot daw sa mahigit 200 talampakan ang kinaroroonan ng wreckage ng eroplano. Kaya bukod sa pinagsanib puwersa ng Philippine Navy, Air Force at Coast Guard, tumulong din ang ilang dayuhang technical divers. Sa nagdaang 4 na araw, matyagang nag-abang ang mga kaanak, kaibigan, katrabaho, maging ang buong bayan. Lahat umasang may milagrong magaganap. Gusto sana namin magpasalamat muna sa lahat ng dasal. Actually, very overwhelmed kami sa lahat ng dasal all over kasi nakakatulong, malaking tulong siya sa amin. Kaninang umaga, tila nagsimula ng matuldukan ng paghihintay ng lahat. May malungkot tayong balita. At 7:25 this morning, yung mga volunteer divers natin nakita yung fuselage. May mga katawan sa loob pero hindi pa nila talaga ma-identify. Nung nakalapit sila at about 7:45 AM, may mga indications na isa doon sa mga katawan sa loob ng fuselage ay sakay Secretary Robredo. At 8:15, kumpirmado na yung isa sa mga katawan ay yung sakay Secretary Jess Robredo. In-inform natin ng Pangulo at natawagan ng Pangulo ang kanyang misis.
Mula Masbate, agad na dinala ni na Pangulong Aquino at ilang miyembro ng gabinete ang mga labi ng kalihim sa Naga City. Bumuhos ang pakikiramay at marami ang nagluksa sa pagkawala ng kalihim. Kauupo pa lang sa pwesto bilang kalihim ng DILG, pinaunlakan na ni Secretary Robredo ang reporter's notebook ng exclusive one-on-one interview noong 2010. So we recognize, Your Honor, that there are problems on cases involving police officers. Nasa kalagitnaan siya noon ng pagharap sa anyay matinding krisis pampolitika sa kanyang buhay matapos maganap ang Manila hostage crisis. Sa loob ng 18 taon, pinamunuan niya ang Naga City kung saan bilang alkalde, umani siya ng mga parangal at papuri. Kabilang na ang prestigyosong Ramon Magsaysay Award for Government Service noong taong 2000. Sa ilalim ng kanyang termino, kinilala rin ang Naga City bilang isa sa most improved city in Asia noong 1998. Although I've been elected 6 times already, my elections has not been a walk in the park. Kilalang kaalyado at kaibigan ng pamilya Aquino si Secretary Robredo. Bago niya tuluyang tanggapin ang alok na maging bahagi ng gabinete ng administrasyon, nakahanda na dapat siyang sumabak sa fellowship sa Stanford University sa Estados Unidos. Malaking desisyon kasi ito sa mga buhay natin. No? In fact, even before this was offered to me, pinag-usapan namin ng aking asawa and my children. Work in national government, medyo controversial, but at least it brings meaning to your existence. Mula sa maliit at simpleng pamumuno sa Naga, ibinahagi niya noon kung paano niya pilit iniintindi ang takbo ng mas malaki at malawak na politikang pambansa. The higher you go, the dirtier it is, I guess. Probably my perspective is different from the perspective of many. Kasi sa Naga, hindi man kami bumibili ng boto, wala naman akong guns, hindi kami nananakot. Wala akong PR work eh. Nothing niya, walang ganyan sa akin doon. From my experience, marami akong dinaan ng pagsubok eh. Magkailang bagay. Ang dulo ng lahat ng bagay, yung totoo yung magnanais. Ang dulo ng lahat ng bagay, yung matino yung nananalo. So I think in time, all of this will pass. People will realize what the true picture is. And hopefully by the time, nandiyan pa rin ako. And people will look at things differently. Napansin ko na po yung plano na yun, umiikot. Ngayon, binaliwala ko lang po. Tuloy po rin ako sa paggawa. Itong puno na to, malayo-layo pa sa dyan eh. May pumutok na po. Tapos, mga 10 to 15 seconds, may sumunod na naman po. Pagtingin ko na po nun, nag-i-spark na yung ilalim ng aeroplano. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, magsisimulang gumulong ang investigasyon sa oras na ma-recover na ang ibang bahagi ng eroplano. Kung makita namin na yung single engine operations is not well done, then we'll maybe mandate that there will be more training along that line. Definitely. Maging stricto tayo. And we intend to do that. Makailang ulit na ring naiulat ang pagbagsak ng ilang private light aircraft December 2011. Isang trahedya rin ang gumimbal sa mga residente ng barangay Don Bosco sa Parañaque. Papunta sana ito ng San Jose, Mindoro para mag-pick up ng cargo. Kate-take off lang nito mula sa NAIA nang ipagbigay alam ng pilotong si Captain Timothy Albo na nagkakaproblema ang eroplano at kailangan nilang mag-emergency landing. Pero ilang saglit lang, ito na ang eksenang nasaksihan ni Romel Molina. Napansin ko na po yung plano na yun, umiikot. Ngayon, binaliwala ko lang po. Tuloy po rin ako sa paggawa. Itong puno na to, malayo-layo pa sa dyan eh. May pumutok na po. Tapos, mga 10 to 15 seconds, may sumunod na naman po. Pagtingin ko na po nun, nag-i-spark na yung ilalim ng aeroplano. Bumagsak ang eroplano sa isang bakanteng lote malapit sa mga kabahayan at sa F. Serrano Elementary School. Kaya bukod sa mga nasawing piloto at kaisa-isang pasaherong si Julius Dorado, nadamay din at nasawi ang 11 residente habang 8 naman ang sugatan.
8 buwan na ang nakalilipas matapos ang malagim na trahedya, pero habang buhay na raw itong nakatatak sa alaala ng 11 taong gulang na si Rodelyn Molina. Bakas pa sa kanyang balat ang second-degree burn na tinamo mula sa aksidente. Noong December 10 po, yung pagbagsak ng aeroplano, nandito po ako nagluluto ng ininit. Tumapon po sa akin yung gaas. Sa aeroplano po. Tapos ano nangyari? Bigla po akong lumihab. Hindi nila pinalipad yung aeroplano nilang sira, hindi sana mangyayari to sa amin. Mas masakit ngayon kasi dadalhin ko ito sa pagtanda eh. Ganito rin ang hinanakit ni Liana Albo, asawa ng isa sa mga nasawing piloto na si Timoteo Albo. I received 100,000 for the funeral only. Yun at yun lang, wala nang iba. Wala nang kumontak sa akin, wala man maski nga nangumusta sa akin from his company, dun sa may-ari, walang kumontak sa akin. Yun lang talaga. Which is kulang pa nga eh. Hanggang matapos, hindi ko titigilan hanggat hindi ko nakukuha yung justice para sa asawa ko. Hanggang ngayon, wala pa rin resultang investigasyon ng kaap kaya hindi raw sila makapagsampa ng kaso. Parang nakakawalang pag-asa kasi hindi naman maliit na kaso yun, di ba? Napakalaking ang issue nun. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin tinatapos yung investigasyon? We have to be very sure of our facts. That's what it is. We don't want to make any errors insofar as determining the cause of the accident is concerned. Importante yan dahil yung investigations natin ay para hindi na maulit sana yung mga aksidente na yan. Sinubukan naming kunan ng panig ang Aviation Technological Innovators Inc. pero bigo kami. Ayon sa Aviation Society of the Philippines, karaniwang mabagal daw ang usad ng mga plane crash investigation. Yung aeroplano na nasa ilalim ng tubig, mas mahirap i-recover yan. They have to recover as much as they could, place it in an area where they can spread out the pieces, and then start the forensics. On the other side, the other people are already looking at the records, looking at how the records are being done, maintenance records, looking at the company and its reputation. So maraming sabay-sabay ginagawa yan. Pero ang pinakamahirap talaga is to look at exactly the cause of that particular accident. Sa Kongreso, nakabinbin pa rin ang House Bill 2463 o National Transportation Safety Bill. Layo nitong magkaroon ng hiwalay na ahensya na tututok sa investigasyon ng mga aksidenteng kinasasangkutan ng anumang uri ng sasakyan. Ang maganda dito, independent ito. They can really be meticulous. They are not going to report to any authority except whoever it is. So, mas kompleto yung investigasyon nila. Mas objective. And therefore, makikita ano ba talaga ang rason dito. And then it can be corrected in the future. The regulatory body can be a factor. You know, because of the weak policies of the CAAP, weak policies, weak implementation of policies, that might be contributory also to the accident. Kaligtasan ang nakataya sa bawat paglipad ng eroplano. Ang sinapit ni na Secretary Jesse Robredo maging ng iba pang biktima ng aksidente sa Himpapawid, nagsisilbing paalaalang kailangang mas paigtingin pa ang seguridad sa pagpapalipad ng mga private light aircraft. Mas mahigpit na pagbabantay at mabilis na reforma ang dapat na ipatupad para wala nang maibuwis na buhay. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.